Pasasampahan na ng kaso ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Wawaw Builders na contractor ng Ghost Project sa Bulacan. Para sa update, magkakausap natin si Carrie Cator. Live mula sa Bulacan. Carrie, noong nakaraan pa lumutang itong Ghost Projects ng Wawaw Builders. Anong nagtulak ngayon kay Secretary Dizon para nga makasuhan na ang contractor na ito? Nag-ugat yan sa isinagawang inspeksyon dito, Cheryl, sa Barangay Sipat sa Plaridel, Bulacan, kung saan meron ngang isang flood control project na natagpo ang zero progress daw kung tawagin ni Dizon. Anya kasi isa lang itong ghost project dahil itong proyekto na idineklarang 2024, Hunyo pa ng 2024 natapos, ay 3 weeks ago lang daw sinimulan at mukhang dahil lang din dun nga sa mainit na usapin at sa mga investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Kaya ayun nga, nagsasampa o irerekomenda daw nila na magsampa ng reklamo laban nga sa Wawaw Builders na contractor nitong proyekto na ito. At bukod dyan, magiging perpetually o habang buhay na blacklisted na rin daw ang kontratista. Cheryl. Bukod sa Wawaw Builders, meron pa raw ba ang contractor na dawit sa Ghost Projects dyan sa Bulacan? Isa pa sa nabanggit ni Dizon ay ang Sims Construction. Ito naman yung contractor nung inimbestigahan na flood control projects ni Pangulong Bongbong Marcos nitong mga nakaraang linggo. Dito rin sa Bulacan nga na natagpo ang ghost o substandard. Banggitin ko lang din na yung ito naman na ininspeksyon niya mismo ay 96.5 million pesos ang halaga, pero yun nga napunta sa wala. Ang sabi ni Dizon, sabay daw na irerekomenda na rin na sampahan ng reklamo yung Wawaw at Sims sa mga darating na araw. Balik sa'yo. Ano na ang susunod na aksyon ng DPWH sa nasasangkot nilang engineer dito nga sa anomalya sa Bulacan? Yung tungkol naman dyan, itong si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, sasampahan din daw o pasasampahan din ng DPWH ng kaso dahil nga yan siya yung itinuturong nasa likod nitong mga maanumalyang flood control project sa lalawigan. Kabilang na ito kasi sa nakita rin ni Dizon kanina sa kontrata, siya rin yung nag-aproba ng proyektong ito na wala ngang pinuntahan. Kaya ang sabi, pasasampahan siya ng mga reklamo at meron ding 2 pang empleyado ng DPWH na sangkot na posibleng sampahan. Bukod dyan, tinanggal na siya sa serbisyo si Alcantara, epektibo ngayong araw at susunod na rin daw yung 2 pang empleyado. Giit ng kalihim ng DPWH, simula pa lang ito at posible na pareho rin ang kaharapin ng iba pang mga contractor, empleyado ng ahensya nila at kung sino pang mga sangkot na mapapatunayan dito nga sa korupsyon na sinasabi sa flood control. Cheryl. Carrie, inutos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-review ang pondo ng DPWH. Nagkausap na raw ba sina Secretary Dizon at DBM Secretary Amenah Pangandaman tungkol dito? Kagabi, alam natin nagpa-press con din si DBM Secretary Pangandaman at si Dizon tungkol nga dyan sa budget dahil nga ayon sa utos ng Pangulo ay mukhang kailangan i-review o pag-aralan ulit yung budget. Sinabi rin sa atin ni Dizon kanina na sa nakita nga niya sa inspeksyon na ganitong marami raw ang ghost projects lalo na rito sa Bulacan ay mukhang tama lang daw ang desisyon na talagang pag-aralan muli nila yung budget. Sa nakita rin daw niya kasi marami pang mga tinawag niyang FAT dun sa pondo para sa 2026 na kailangang tapyasin. So yan yung mga tututukan din nila sa mga susunod na araw. Cheryl. Maraming salamat, Carrie Cator.